na durog para sa ating kagalingan. Ganun po tayo kamahal ng Panginoon. And now, that's the story doon po sa, o yung tagpo na kung saan ibinigay ng Panginoon ng alaala patungkol sa babae. Kaya anumang paglilingkod na gagawin mo sa Panginoon, just one beautiful thing to be remembered for the rest of your life. Hindi naman po pahabaan ng buhay. Totoo yan. Yes, magandang mabuhay ng mahaba. Pero anong saysay ng mabuhay kang mahaba na hindi ka nga nakilala? O, mabuhay ka palang mahaba? Nagulat ba yung tao? Pero minsan may mga tao may lang na buhay pero nagbigay ng impact. Lalo na sa Panginoon. Now, punta po tayo dito po sa Judas betrayal. Verse 14. Kanina binasa natin verse 13. Again, then one of the 12, the one called Judas Iscariot, went to the chief priest and asked, eto na, nakipag-negotiate na po si Judas Iscariot sa mga Pariseo. Ang sabi niya, what are you willing to give me if I deliver him over to you? Pera-pera ulit. So they counted how many? They counted for him 30 pieces silver. From then on, Judas watched for an opportunity to hand him over. Ito po ay prophecy, mga kabiyaya. Propesya po yan na ang shepherd, which refers to Jesus Christ, the chief shepherd, will be sold for 30 pieces of silver. Yan po ay propesya na natupad nung panahon na si Judas ay nakipag-negotiate po sa mga Pariseo. Ayun, natingnan nyo, Judas sold Jesus for 30 pieces of silver coin. And now, si Jesus po, kasama niya si Judas, simula ng kanyang ministry. How many years po nag-serve nag-minister si Jesus? 3 years. Kasama po. Look up here, look up here. Lahat po ng disipulo, 12, isa lang po ang hindi tumatawag na Lord kay Jesus. Siya po si Judas. Kaya pag di mo tinawag na Lord si Jesus, Judas ka. No. Yun naman ang totoo. Out of 12, only one. Judas always called Jesus as Rabbi, teacher. He never calls him Lord. Tignan niyo po ang story. After po ng tagpo niyon, the Last Supper. Then, punta po tayo. Ito, very familiar, di ba? Ang huling hapunan na kung saan ipagkakalulunan ni Judas ang ating Panginoon. Sipin nyo, alam na ni Jesus na ipagkakalulunan siya ni Judas. Pero sinama niya pa rin pakainin. Kaya pakainin nyo ang mga Judas sa buhay nyo. Sapagkat pagpapakita yan na ang pag-ibig ay walang pinipili. Amen po ba? Look at verse 17. Verse 26 up to 17. On the first day of the unleavened bread or the unleavened festival, the disciples came to Jesus and asked, where do you want us to make preparations for you to eat the Passover? Sabi ni Jesus, verse 18 to 19, he replied, go into the city to a certain man and tell him, the teacher says, my appointed time is near. I'm going to celebrate the Passover with my disciples at your house. So pinakita ni Jesus, inutusan niya yung disipulo. So the disciples did as Jesus had directed them and prepared them for the Passover. Verse 20 to 21, when the evening came, Jesus was reclining at the table with the 12. While they were eating, kumakain na po ba? Hindi pa. Kumakain na. While they were eating, he said, truly. Imagine niyo mamaya kakain tayo. Isa sa inyo.
ang mananalangin para sa akin. Hindi mo magkakanulo. Imagine, kumakain na sila. Ang sabi ni Jesus, truly I tell you, one of you will betray me. Sarap ng kain ng mga disipulo, biglang magkakanulo mo. Inisip agad nila, nag-react sila. Lord, is it me? Lord, is it me? Tinanong nila si Jesus, Lord, is it me? Is it me? Kasi kinabahan sila eh. Sipin niyo, sabi ni Jesus, isa sa inyo ay ipagkakanulo ako. Sumagot si Jesus, Jesus replied, the one who has dipped his hand into the bowl with me will betray me. The Son of Man will go just as is written with him. But woe to the man who betrays the Son of Man. It would be better for him if he had not been born. Verse 25. Then Judas, look up here. Then Judas, one who betrayed him, surely, you don't mean me, Rabbi? Tinawag niyo po bang Lord o Rabbi? Rabbi. Look up here. What is the message? It's up to you how you see Jesus. Marami po bang tao tinitignan lang si Jesus as man? As Lord? Maliit na Lord? Look, si Judas po nasaksiyan niyang himala ni Jesus. Nagpakain ng 5,000, lumakat sa tubig, nasaksiyan ng lahat. Pero hindi niya nakita kailanman na si Jesus ay Panginoon. Only teacher. Nakakalungkot po. Kaya may mga tao tingin lang sa Panginoon. Panginoon. Lord, Panginoon, salamat po, Panginoon. Puro tayo Panginoon. Ganun si Judas. Kaya nga Judas not pay. Kasi gusto niya lagi si Jesus ang nagbabayad. Never siyang nagbayad. At in fact, si Judas pa ang treasurer. Kaya nung inaudit siya ng public accountant, walang naibigay na tamang report. Kasi ginamit ni Judas, mga kabiyaya, ang sabi alam niyo po sa customary ng Israel noon, kapag ang tao po, kapag kayo po nasa hapagkainan, at halimbawa, dinip ng father yung tinapay, at ibinigay niya yun sa isa niyang mga anak, ito po yung nagpapatunay na mahal niya yung anak na yun. Customary po yun. Anong sabi ni Jesus? The one who dip with me. Pagka-dip ni Jesus, ibinigay niya kay Judas. At tinignan niya sa mata si Judas at ang sabi niya, whatever you do quickly. Hindi niya po sinabi, ipagkakanulo mo ko, walang iya ka, kumain ka. Di nalaman ng mga disipulo yun. Tama po ba? Look, ganun kabuti ang Panginoon. He knows that Judas will betray him. At ano lang ang sabi ng Panginoon? Whatever you do quickly. Ang alam ng mga disipulo, pinabili lang ng tinapay. Kasi baka bitin. At ang alam ng mga disciple na ang pera ang umahawa ay si Judas. Sipin nyo, hindi ganun kamahal ni Jesus ang tao. Kaya mga kabiyaya, and you know the story, they took communion, the Holy Communion. Again, basahin na po natin, verse 26. While Jesus was eating, diba sabi niya, take, eat, this is my body. Drink, this is my blood. Remember, nung si Jesus po, bago ipagkanulo ng communion, for us to remember His death. Kaya sabi ko sa inyo, every time. Kaya po tayo mayroong communion every Sunday. Every time because of the finished work of Jesus Christ. We remember His death. Okay? At nung siya po'y nabuhay na maguli, si Jesus din po ay nag-communion. Now, punta po tayo. Verse 31 up to 33. Ito naman. Jesus told them, this very night, you will fall away on account of me, for it is written, I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered. Yan po ay nakahula na rin. But after I have risen, sabi ni Jesus, I will go ahead of you into Galilee. Kausap niya mga disipulo. At ito na, ang sabi ni Peter, Lord, hindi ko kayo iiwan.
Peter, nakipag-usap siya kay Peter, at sabi ni Peter, Peter replied, even if all fall away on account of you, I will never, Lord. I will never. Tingnan niyo kung paano sinabi ni Jesus, Amen, I tell you, this very night, before the rooster crows, you will disown me. How many times? 3 times. Si Jesus, alam niyo po yung pakiramdam ni Jesus na to, na siya po ay, ang kanyang mga nakasama ay unti-unti siyang iiwan. At yung nagsabi na hindi kita iiwan ay sinabi niya, pagkakanulo mo. Dito lang sa story ito, nakita natin that Jesus saw the future. Tama po ba? Jesus saw things before it happens. Nakita na po ng Panginoon. Kaya kasi sinabi niya kay Pedro, truly I tell you, you will disown me 3 times. At mabigat na po yung pakiramdam ni Jesus dito. At lumabas na po sila at sila po'y tumungo sa Garden of Gethsemane. Now, punta po tayo. Verse 36 to 37, ito naman yung story. Then Jesus went his disciples to a place called, saan po pumunta si Jesus? Gethsemane. And he said to them, sit here where I go over there and pray. He took Peter and the 2 sons of Zebedee, John, along with him and began to be troubled and sorrowful. Now, look up here mga kabiyaya. Yung word po ng Gethsemane, galing po yan sa dalawang Hebrew word. Ang unang angkat ay press, shimanim ay oil, meaning oil press. Sa Israel po, nung nakapunta kami, yung olive na bunga, pinakita po sa amin paano kinakrush para mag-produce ng oil. 3 bagay po pinag-a-applyan ng oil. Yung unang katas po ng mga oil, ng mga olive na fruits, ng mga bunga, ginugulungan po yan ng mabigat na bato at merong asno na umiikot-ikot. Yung unang katas po nun, yun po yung pinaka magandang oil sa balat ng lupa. Wala pong ibang katulad ng oil na yun. At yung oil po na yun ay para po sa lamp. Doon po sa Holy of Holies dati ginagamit yun. Para po yun doon. The second oil, pag kumatas na yung unang oil, i-roll ulit nila. Kumbaga, kakatasin ulit yung olives. Yung pangalawang oil po, nakatas ng olive, yung po'y gamit naman sa medicine, sa pagkagamot. At yung ikatlo naman po, nakatas ng oil, yung po ay para sa cleansing, paglilinis ng ating mga... Kaya di ba pag bumibili kayo sabon with olive oil, di nyo alam, pangalan lang yun, pero walang oil. Joke lang po mga kabiyaya, pero yun po ang nakalagay doon. Now, 3 important things. First oil for the lamp, second oil for the medicine, third oil for cleansing. Yan po ay simbolo. And all these things happened to Jesus literally. Nung si Jesus po ay nasa Garden of Gethsemane. Verse 38, sabi ni Jesus, then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. Mga kabiyaya, nung si Jesus po, makinig, nung si Jesus po ay nasa Gethsemane, ang totoo niyan, di po kami nakapasok nung pumunta kami sa Israel, inabot kami ng pagsara ng lugar. So, kung babalik ako ulit sa biyaya ni Lord, pupuntahan ko yun. Una kong pupuntahan yun. Mga kabiyaya, nung si Jesus po ay nasa Garden of Gethsemane, siya po'y nanalangin. At alam niyo po ba na si Jesus, this is where the passion of Christ started. Dito na po nagsimula. Kasi dito po, naramdaman na ni Jesus bilang tao, yung bigat na kanyang dadanasin. Anong sabi niya? My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Naramdaman na po ni Jesus. So siya po ay nanalangin. Tumungo po siya. Ang sabi niya, watch, I will pray. Ang sabi po ni Jesus, ito na po. Siya po ay nanalangin. The famous prayer of Jesus. Ang sabi niya, nanalangin siya sa Ama ko. Kung maaari lamang na ang sarong ito ay huwag ko nang danasin, ngunit huwag ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban. Ito po ang sabi,
Jesus prayed, "Oh my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless," yan po yung pinakamaganda dyan. "Nevertheless, not as I will, but your will." Una po siyang nanalangin. Now, bumalik po siya when he returned to his disciple and found them sleeping. Nung bumalik si Jesus, natagpuan niya tulog ang mga alagad. Kaya bawal matulog kapag kasama niyo si Jesus. Then, he said, couldn't you men keep watch out for me for an hour? He said, and he asked Peter, ang sabi niya, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Maraming pagkakataon, our spirit is always willing, but our flesh is weak. Bilang tao, tingnan niyo po ito ang revelation, bilang tao, si Jesus po ay nangangailangan ng kasama. Kasi siya po'y natutrouble. Kaya nga sabi niya, hindi pa kayo pagtiis man lang isang oras, Peter. Sabi mo, hindi mo ko iiwan, hindi ka nga makatulog, hindi mo ako samahan magising. Gusto mo pa, hindi ako iiwan, isang oras lang, tulog ka pa. Bilang tao, tayo po mga kabiyaya, the message is, sometimes, we need to be on our loved ones. For a moment, pag may mga tao po, mga mahal tayo sa buhay na may problema, minsan kailangan nila ng makakausap. Katulad po ni Jesus, pero sila rin po ay tulog. Diba? Again, Jesus prayed for the second time. He went away a second time and prayed, "Father, my Father," sabi niya, "if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done." And you know the story. Ang nangyari po, ang kalooban ng Ama ay danasin niya sapagkat walang ibang dahilan o walang ibang paraan para ang tao ay maligtas. Alam niyo ang sabi ni Jesus? "Father, kung pwede lang, wag na. But not my will, but your will." Di ba ganun din po tayo sa buhay natin? Look up here mga kabiyaya. Na maraming pagkakataong gustong-gusto natin, "Lord, let your will be done." But you never allow yourself to go into the process. Gusto mo kalooban ng Diyos, pero gusto mo ganito ka na agad. Sometimes mayroong process. Di ba si Jesus dumaan sa proseso? Pero nung sabi niya, "Not my will, Father," ganun tayo kamahal ni Jesus. Sinunod niya ang kalooban ng Ama dahil ito lang ang paraan para tayo ay maligtas. Then again, siya po'y bumalik. Talo po tayo, verse 47 to 49. While he was still speaking, Judas, one of them, the 12 arrived with him, and a large crowd armed with sword and clubs sent from the chief priests and the elders of the people. Now the betrayer had arranged a signal with them. Ito po yung tinawag na a betrayal kiss. The one I kiss is the man, arrest him. Going at once to Jesus, sabi ni Judas, "Rabbi," at hinalikan niya po. Judas said, "Greetings." Ano sabi niya ulit? "Rabbi." Hindi niya po tinawag ang Panginoon na Diyos ko. Kaya kung the way you see Jesus, the way you live accordingly. Kung nakita mo si Jesus, Savior lang, hindi nagpapagaling, hindi mangyayari sa'yo kagalingan. Bakit? Doon mo lang siya nakita eh. Kaya nga si Judas po, ganun niya lang nakita. Jesus said to him, "It is as you said, nevertheless I say to you, hereafter you will see." Dito po again. "Greetings, Rabbi," and kiss him. Yun po yung last part doon po sa Garden of Gethsemane at inaresto na po si Jesus. At matapos po siyang arestuhin, siya po yung dinala na sa Pharisees. Ito na nga po, Jesus before the Pharisees. Verse 64, Jesus said to him, "It is as you said, nevertheless I say to you, hereafter you will see
the Son of Man sitting at the right hand of the power and coming on the clouds of heaven. Kasi tinanong po siya ng Pariseo, are you the Messiah, the Son of the living God? Sumagot si Jesus, just as you said. Anong ginawa nung high priest? Verse 65 to 66, then the high priest tore his clothes. He has spoken blasphemy. Sabi niya, what further we need to you? O we have witnesses. Look, now you have heard his blasphemy. What do you think? Kausap niya yung mga Pariseo. They answered, he is deserving of death. Kinakailangan siyang mamatay. Karapat-dapat siyang mamatay. At matapos po yun, verse 67 to 68, then they spat in his face. Dinuraan si Jesus. Sinuntok. Sinampal ng kanilang mga palad at sinabi, prophesy to us, Christ, who is the one who struck you? Grabe yung hirap na dinanas ni Jesus. Then he began again. Nung tagpo po na yun, nandun si Pedro. Sumunod siya doon sa templo. Ito na po nangyari. Verse 74 to 75. Sapagkat ang sabi po ng babae, ito ay kasama ni Jesus. Sabi niya, hindi ko kilala yan. Lumipat siya ng pwesto, sinabi, are you one of the Galileans? No, hindi ko siya kilala. Pangatlo po na kanyang pagtanggi. Sabi niya, with swearing and cursing, I do not know the man. Sabi niya, then he began to curse and swear, saying, I do not know the man. Pex man, mamatay man. Hindi ko kilala yung tao na yan. Immediately, a rooster crowed. And Peter remembered the word of Jesus who had said to him, before the rooster crows, you will disown me. You will deny me 3 times. So he went out and wept bitterly. Yung binasa po natin, yung sinabi ko po sa inyo, para mas lubos natin maunawaan, tignan po natin yung tagpo. Let's see. Let's see. Tayo di Brad, kapit ka, ke an eshalak Yeshua Nazaret. Amar lana en ant Mashiach par elachachai הוא הענה, אתה צועק בענה שתהיה בימים חיים, תהיה בענה שתהיה.
tama at hindi. Ang bitas muli. Amin anak. Itaramtamila kram tinilos. Nakakakami terutut. Jason! That's what Jesus experienced. Tingnan nyo, yung takbo. The King who created man, spat on his face, dinuraan, sinampal, sinuntok, pinahiya. Lahat po yun ay tinanggap ng Panginoong Hesus dahil mahal niya ang tao. Jesus took our shame and our guilt so that in this life we never longer feel guilt or shame. Si Jesus po ay, makita niyo po yung tagpo na tinignan niya si Peter. Pinaalala po ni Jesus yung sinabi niya, "You will deny me 3 times." When Jesus said, it will happen. And look, the love of God. Nakatayo si Jesus. Yung nilikha niya, ang siyang pumatay sa kanya. Yung nilikha niyang tao, dinuraan siya, pinahiya siya. Totally humiliated. But again, I tell you, Jesus did it all because He loves you. Can we say amen? Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Look up here and starting to close. Jesus, the greatest King, was rejected, brutally abused, mocked, humiliated, and publicly shamed. He willingly endured every insult and bore the full weight of sin, shame, and condemnation. Ultimately, He gave His life on the cross so that now we could be forgiven, declared righteous, and set free from guilt, shame, and condemnation. He did it all because He loves you. His finished work on the cross is the greatest demonstration of God's unconditional love and amazing grace. Yun po, ang hari na umibig sa atin at namatay para sa ating mga kasalanan. At nang nangyari po yan, dahil mahal tayo ng Panginoon. Never, ever doubt the love of God. He loves you. That's why you are free from shame, guilt, and now, whoever in Christ, there is now no condemnation. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Now, let's go for the personal life application. Mabilis lang po ito. Ano po yung life application natin? Pray and trust that God's will to be done in your life. Pray. Katulad ni Jesus,
Siya po'y nanalangin, Matthew 26:39, He went a little farther and fell on his face and prayed, saying, "O Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will." Mga kabiyaya, bukas po babalik tayo sa kanya-kanya nating mga sariling buhay. O even mamaya lang. May this be our prayer. But Lord, let your will be done. I know your will is best for me. Hindi po ipagkakain ng Diyos ang mabuting bagay sa iyo. Hindi niya po ipagkakain. Loobin mo lang. You allow yourself. Katulad po ni Jesus. Alam niyo po kung pinili ni Jesus, Panginoon, Papa o Aba, Father, ayoko na. Uuwi na ako. Wala pong magagawa ang Ama. Rerespetuhin po ng Ama ang desisyon ng anak. Pero hindi po pinili ni Jesus. Sumunod siya sa kalooban ng Ama. Sapagkat nag-usap sila, anak, walang ibang paraan upang maligtas natin ang tao, kundi ikaw ay mamatay. Kaya anong sabi ng Panginoong Jesus? Nevertheless, not my will, but your will. I pray, bukas, papasok tayo, haharap tayo sa realidad ng buhay. Pagbulat ng ating mata, paglabas natin sa tahanan, sabihin natin, Lord, let your will be done. Mananatili ako, pipiliin kong mamuhay sa kalooban mo. Sapagkat nakita mo na. Nakita mo na at kapag sinabi ng Panginoon, gagawin niyo. Maniwala lang po tayo. Anong kaugnayan ng mga pinag-aaralan natin sa buhay natin? Let us believe and allow that His will to be done in our lives. Can we say amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Again, yan po yung chapter 25 to 26. I hope you get the message. Mas dakila ang kalooban ng Panginoon higit sa kalooban natin. Minsan gusto natin yung kalooban ng Ama, pero yung paraan gusto natin sa paraan natin. Hayaan natin gumalaw ang biyaya ng Diyos at manatili tayo sa Kanyang kalooban, manatili tayong lumakad sa Kanyang biyaya. Amen po ba? And the big idea is, in Christ, I walk in God's will every day. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Ilan may di pababayaan sa iyong lamang. Come on, church, lift your praises. Sa iyong lamang. Mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong dilim. Mananatili sa iyong lilim, masumpungan ka sa dakong dilim. Lord, we know Jesus, we thank you and glorify you. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinasan, bigando, iyagabago, makaungo. Salita mo'y panghawakan sa iyong laman.
Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na narito, O Diyos. Tunay nga po, Panginoon, batid mo ang puso ng bawat isa na handang magpuri, maglaan ng oras at makinig ng iyong salita, Panginoon. Ano man, Panginoon, ang panahon, anumang season ng buhay, Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, na nang dahil sa iyong dakilang biyaya, Panginoon, sa iyong pagpapala at pagmamahal sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Bagaman, Panginoon, ang bawat isa sa atin, Lord, ay hindi karapat-dapat, Panginoon. Kami ay iyong ginawang karapat-dapat, Panginoon. Doon sa krus ng Kalbaryo, O Diyos, binayaran mo na ang lahat, Panginoon, para sa amin. Truly, Tito God, napakabuti mo, O Diyos. Wala pong pagsigla ng aming mga puso, Panginoon. Pasasalamat at tanging pasasalamat lamang, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan. Everybody say amen. Hallelujah. Let's give praises